Yung mga sinasabi po nating existing practice na ngayon na ginagawa nila ay ano po ang legal basis nun? Po, napakaganda po ng tanong ng ating pinunong minorya. At yan po, alam niyo po, dito po sa aking kaliwa, kung titingnan niyo po, dahil ang sabi ko po sa kanila, Ginoong Pangulo, tayo po ay haharap sa bar tatner, mathematician pa. Kaya kailangan po, battery ng mga auditors ang kailangan po natin dito sa kaliwa. Ano po? Mahal na Pangulo, maiksing manifestasyon lamang po. Opo, Please proceed. Ginoong Pangulo, matiyaga pong naghihintay ang inyong lingkod na matalakay po ang matagal na pong nabinbin. Ito pong patungkol po sa medical cannabis bill. Inaantay ko po na ito ay mapag-usapan po sa plenaryo at inaantay ko pa rin po ang aking mga kasamahan na mag-i-interpellate po dito. Nais ko lamang pong magtanong kung hanggang kailan po ako mag-aantay sa interpellasyon. Napakahalaga po sa akin ng bill na ito. I have been patiently waiting for my medical cannabis bill to be discussed in plenary, but unfortunately not one of my colleagues is prepared to interpolate this measure. Be that as it may, I will be waiting here for the availability of my colleagues to interpolate. Yun lamang po, maraming salamat po. Thank you, Senator Padilla. Yes, Minority Leader. Mr. President, the minority is always prepared. It's a matter of scheduling by the majority leader. Yes. May Salamat po. we ask the Majority Leader if it is in the agenda for today? Yes, Mr. President, it's in the agenda, but we are prioritizing those measures that are already in the advanced stage, Your Honor, Mr. President. Yes, maybe we can ask our colleagues if they are ready to interpolate the measure of Senator Padilla. Maybe we can ask the members of the majority first if those who are scheduled to interpolate the bill of Senator Padilla. I think those who are scheduled to interpolate the bill of Senator Padilla is this representation, Senator Win Gatchalian, Senator Pia Cayetano, Senator Joel Villanueva, Senator Rizzo Ontiveros, and Senator Coco Pimentel. I think, is Senator Sherwin ready to interpolate? He is here right now. The medical cannabis bill. We can tackle it. Yes, Mr. President, probably later on after we tackle some important measures, we'll talk to the members of the majority who will be ready to. Yes, we can proceed para later if masimulan na po. some of our colleagues are ready to interpolate the bill of Senator Padilla. Maraming salamat po uli sa ating pinunong minorya sapagkat napakahalaga po ng panimulang salita sa usapin nito sapagkat ito pong ating isinusulong, ito po ay bunga ng isang revolusyon na naganap sa ating bayan na ipinaglalaban po ang kaban ng bayan. Ibig pong sabihin, ito pong COA na atin pong binabanggit dito, Ginoong Pangulo, ito po ay napakahalaga ng papel nito sa ating bayan. Sapagkat kung atin pong babalikan ang kasaysayan ng ating bansa, nabuo ang revolusyon dahil sa kapabayaan, pangungurakot, pagnanakaw, lahat na po, sabihin na natin, kaya po nagbunga ng revolusyon. At kung titingnan po natin sa 1987 Constitution, napakalaki po ng papel ng COA. Ang sabi po dito sa Article 9, Constitutional Commission, ayan po
Letter D, Commission on Audit. Ayan po. Ginoong Pangulo, ang sabi po dito, the Commission on Audit shall have the power, authority, and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of and expenditures or uses of funds and property owned or held in trust by or pertaining to the government or any of its subdivisions, agencies, or instrumentalities, including government-owned or controlled corporations with original charters on a post-audit basis. Medyo mahaba-haba po ito. Kasi kasama po dito, pati po yung mga state colleges, lahat po ay sakop ng COA, Ginoong Pangulo. Ngayon, meron lang po tayong pinagdadaanan na siyempre po, sa takbo po ng panahon, mahal na Pangulo, Tama ba to? hindi naman po pwede And on a post na magmula po 1987 na nagawa po itong saligang batas, ang pinakamataas na batas dito sa ating bayan, hindi po nagkakaroon ng mga hakbangin para palakasin pa ang binigay na kapangyarihan sa COA. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, ang ating pong COA ay masasabi po natin na international na ang kanilang standard. Dahil sa amin pong mga ginawang pagdinig, ang COA po ay miyembro at palagi ang uma-attend ng mga international seminars at studies patungkol po sa pag-audit. Ang kailangan lang po natin ngayon, mga mahal kong kababayan, ay yung kapangyarihan na ibinigay po sa kanila ay palakasin natin. Hindi inuulit ko po Hindi po natin dinadagdagan. Wala po yan, bawal po yan. Ang gusto po natin, mahal na Pangulo, ay palakasin po yung mga ibinigay sa kanilang kapangyarihan. Kaya meron po dito sa ating panukala na mga bago pong probisyon. Pero ito pong mga probisyon nito, mahal na Pangulo, hindi na po ito bago. Meron pong ilan na pinapractice na, meron pong ilan na masasabi nating bago. Pero yung pong mga bago na yun, pagka atin pong pinag-usapan, ay parang hindi na rin bago. Kaya po, aking mahal na Pangulo at ang atin pong pinakamamahal din na pinunong minorya na pagka binalikan po natin ang kasaysayan, ako po ay talagang punong-puno ng kaligayahan sapagkat ang tatay po ng ating pinunong minorya at ang tatay ko po'y magkasama. Sila po'y magkasama nung panahon ng revolusyon. Kaya ito pong pinag-uusapan natin ay parang continuation po ito kung ano ang pinaglaban ng aming mga ama. Kaya ako po, mahal na Pangulo, hindi ko po sinasabing ako po'y eksperto, hindi po ako magaling sa batas, hindi din po ako mathematician, hindi din po ako auditor, ako po'y isang revolusyonaryo. Kaya ang hinihingi ko po sa aking mahal na kaibigan, sa ating pong pinunong minorya, ay maging kapartner ko po siya dito sa paglinang ng panukala na ito. Sapagkat naniniwala po ako na ang pinaglaban ng aming mga ama hanggang ngayon, ito po ang natatanging lamang panglaban ng taong bayan sa korupsyon. Ito lamang pong COA. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Salamat po. At marami na pong nasagot dun sa opening statement ng ating sponsor, ang ating mga concerns. Pero ito pong ating panukala ay isa po itong code. Opo. Tama po. So, ang gusto ba natin mangyari dito na lahat ng ating gustong malaman tungkol sa government auditing ay dito natin makikita at mahanap sa panukalang ito. Opo. Okay. Alam niyo po, katunayan po, mahal na Pangulo, noong nagsagawa po kami ng pagdinig, napaka eye-opener po
Sapagkat marami po talaga na hindi naman nasasaad sa batas, pero kanila na po itong isinasagawa at ginagawa na po nila. Ang kailangan po natin ngayon na Ginoong Pangulo, maging batas po para mas lalo pong maging masabi pong matalim ang kanilang ipin po. Pero yung mga sinasabi po nating existing practice na ngayon na ginagawa nila ay ano po ang legal basis nun? Opo. Kasi ito ba'y, siyempre, bago nila ginawa yan, kinover muna nila sarili nila ng, ano ba tawag, circular ba? Opo, Is it circular. O, Opo. sige. Ano po ang legal basis ng Commission on Audit para sa kapangyarihan nila sa pag-issue ng circular? Opo, napakaganda po ng tanong ng ating pinunong minorya. At yan po, alam niyo po, dito po sa aking kaliwa, kung titingnan niyo po, dahil ang sabi ko po sa kanila, Ginoong Pangulo, tayo po ay haharap sa Bartat-Natcher. Mathematician pa. Kaya kailangan po, battery ng mga auditors ang kailangan po natin dito sa kaliwa. Ano po? Yung legal basis na yun ay nandun sa Section 2 ng Konstitusyon. Opo. Dito po, sa nakalagay po sa ating konstitusyon, sa Section 2 po, ng letter D, the Commission on Audit, dito po sa Section 2, number 2, sabi po dito, the Commission shall have exclusive authority subject to the limitations in this article to define the scope of its audit and examination, establish the techniques and methods required therefore. Yun po, nasa konstitusyon po, mahal naming Pangulo, na sinasabi po dito, meron po silang karapatan na maggawa ng mga techniques, establish techniques, methods sa pangalan po ng circular. Apo. Yung susunod, mas importante rin po. Sige po, buhasahin ko na po. Baka kasi English baka may Tagalog kasi dito. Meron kasi Kaya nga po, ang sana ating may konstitusyon Tagalog tayo. actually ay nakabandato dyan na merong Tagalog version ng ating Opo, konstitusyon. Sige po, pwede po natin gamitin yun. Tagalog sana para Opo. maintindihan ng ating mga kababayan. Masyado akong spoken in dollar. Opo. Tagalog. Tuloy ko muna po sa English. Sige po. Due to insistent public demand. Therefore, and promulgate accounting and auditing rules and regulations, including those for the prevention and disallowance of irregular, unnecessary, excessive, extravagant, or unconscionable expenditures or uses of government funds and properties. Malinaw po dito, Ginoong Pangulo. Ito po naman sa Tagalog, dapat magkaroon ang komisyon ng tanging otoridad batay sa mga katakdaan sa artikulong ito na magtakda ng saklaw na audit at pagsusuri nito, magtatag ng mga kaparaanan at pamamaraan na kinakailangan ukol doon at maglagda ng mga tuntunin at alituntunin sa pagtutuos at pag-audit kabilang ang mga ukol sa paghadlang at di paghintulot sa mga paggugol o paggamit ng mga salapi at ari-arian ng pamahalaan na tiwali, hindi kinakailangan, labis-labis, maluho o hindi makatwiran. Yun po, Ginoong Pangulo. So, sa ngayon po, ang COA, aside from the circulars that they have issued, and aside from the constitutional basis in the 1987 Constitution, ano po ang batas na nag-govern sa kanilang mga kilos? Sa ngayon po ay Sa ang ngayon, saligang yes. batas. At siyempre po, yung pong nakaraan, nung panahon po ng tayo pa po ay nasa panahon pa ng Marcos Sr.,
meron po tayong Presidential Decree 1445. Opo, doon po nagbase halos... Opo. And that is a 1978 law. So, ibig na, ang gusto natin na sabihin ngayon, ang basic and fundamental auditing code na sinusunod ng COA sa ngayon is a 1978 law. Opo, opo. Yung 1978 auditing code na yan, paano naman siya binago ng mga detalye na nandun sa 1987 Constitution? Opo. Ng 1987 Constitution. Ayan, napakaganda po ng... iba talaga pala pag may battery ka dito po. Opo. Ito po, ang sabi po nila, nandoon po ito sa Book 5 ng Admin Code of the 1987 Constitution. Meron po ba tayo? Admin, of the admin code. Opo, Admin Code. So, meaning to say, according to our resource persons, Book 5 of the Administrative Code of 1987 repealed, even indirectly, repealed or replaced the June 1978 Government Auditing Code? Or ano sila, complementary sila? Opo. Opo. Siya daw po ay complementary. Okay, sige. Opo, Kaya nga, ang tanong ko nga, Mr. Opo. Okay. So, ang gusto nilang sabihin sa atin is, sa ngayon, hindi naman talaga nakarely ang COA sa isang 1978 na issuance. Opo. Pati na rin sa Book 5 ng Admin Code ng 1987. Okay. Opo. Kaya po ang next tanong ko, kung medyo na-update na rin naman pala, ano po naman ang pagbabago na ating ilinagay sa ating panukala such that it is more desirable now to have this new government auditing code. Opo. Opo, pwede po natin itong isa-isahin kung ano po yung mga bagong provision. Mga bagong idea muna. May mga bago ba tayong idea o bagong approach dito sa ating panukala? Kasi kung unless sasabihin nyo po sa amin na Opo. yung circular, pinagsama-sama lang natin lahat at ginawa nating code. Ganun ba ang ginawa natin dito sa panukalang ito o hindi? Katulad po ng sinabi ko po kanina, Ginoong Pangulo, meron po kasing sa takbo po ng panahon, meron din po silang mga ginagawang pag-aaral sa abroad. Ano po? Opo. At yung mga best practices po ngayon sa abroad, gusto din po natin maisagawa. Pwede akong sumingit tungkol dyan. Opo. Ang ating bang COA chairman ay chairman ng isang international organization sa ngayon? Para pagkaalam ko, chairman ata siya ng isang international organization. So, Siya po ay member po. a member. Opo, Okay, member po automatic siya. na may member tayo. Sige po, so continue sir. Kung ano yung kung may bago bang ideya dito sa ating panukala na hindi pa captured ng Book 5 of the Admin Code and the 1978 General Auditing Code tatawag na, or Government Auditing Code, yes. Opo. Kasi po may mga kaso po din, marami din pong mga bagong na-desisyon ng Supreme Court na mga kaso po na nakakapag-define po ng mga kailangan sundin ng COA o sundin ng mga tao po. Opo. Kaya kailangan po yung mga batas na bago, ito pong ating ginagawa na mapalakas po para maisama na rin po yung mga Supreme Court rulings po na may kinalaman po sa COA at yung mga practices na rin po ngayon ng COA na ginagawa na rin po nila na maging batas po. Opo. Siguro po, Mr. President, maganda yon. Kung mabigyan lang tayo ng idea o sample ng ating sponsor, Opo. ano ang mga bagong ideya na nakuha natin sa jurisprudence na ilinagay na ngayon natin sa panukala? Ano ang mga bagong idea na nakuha natin sa ating participation sa international organizations and fora na ilinagay na rin natin ngayon sa ating panukala? So para masundan po natin yung mga bagong Opo. ideya sa ating panukala. Meron po ito, kaninang umaga, amin itong pinag-aralan. Section 27 ba yun? Sandali lang po.
A minute suspension, Mr. President. Opo. Session is suspended for a minute. Was in the process of answering the question already, Mr. President. So, Opo. Ginoong Pangulo, meron pong mga pangyayari katulad po ngayon, ano po, habang iniaantay po natin yung para sa Supreme Court, tatalon lang po ako. Katulad po sa Section 60, sinasabi po dito, Ginoong Pangulo, na katulad po kahapon, napag-usapan po natin yung e-governance. So dito po sa Section 60 ng ating panukala, nasasabi po dito, ay dinagdag po natin ang electronic transaction, katulad ng electronic documents, electronic collection, and electronic project. Ito po na rin ay pinapractice na rin po ito ng COA po sa ngayon. Yan po yung isa po na masasabi po nating malaking pagbabago. Opo, at dito naman po kanina, nagkaroon po ng kaso na dinesisyonan po ng Korte Suprema. Meron na? yes. Ito po yun, ano? Section 27, matagal na po itong pinapractice ng COA. Ito po ay patungkol sa pagbabawal sa mga private entities for rendering audit or related services to government agencies. Kailangan muna po ng COA's approval kung kukuha ng pribadong entidad para gumawa ng mga audit sa mga government agencies. Nagkaroon po ng kaso ito, Ginoong Pangulo, at ang naging decision po ay pagkalagpas ng 60 days. Iba pala to. Sorry po. Ang sabi po dito, hindi po pwede. Pwede na pwedeng kumuha ng pribadong auditing firm yung private ng mga government agency po. Pwede po silang kumuha. Opo. Hindi po pwede na ang sinasabi po, kasi ito, ang ano po nito, galing po ito sa deliberasyon ng 1987 Constitution. Kasi meron po itong isang commissioner, sinasabi niya, sabi niya doon, hindi, kailangan exclusive ang COA. Ang sabi naman po ng ibang commissioner, ay hindi pwede. Natalo po siya sa bilangan. At yun po ang ginamit ng Supreme Court na argumento na hindi po pwede na exclusive. Kailangan pwede silang kumuha ng iba. Yun po yung mga desisyon na masasabi po natin na nangyari. Meron pa pong isa. Opo. Dito po sa Section 28, ito ay nasa PD 1445. At base rin po ito sa desisyon ng Korte Suprema. Ito po ay patungkol sa probisyon ng pag-hire ng law firms o private lawyers. Ito po ay alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Kasi alam niyo po, minsan kailangan magpaalam pa sa COA, hindi na po, kumbaga, nagkakasuhan na. Ginoong Pangulo, nagkadimandahan na, wala nang panahon. Ang sabi po dito, na kapag lumagpas na yung 60 days, deemed approved na po yung request ng kung sino man pong ang gustong mag-hire ng lawyer, private lawyer. Yun po yung mga masasabi nating bago na meron po talagang bigat. Kasi ito po ay may kinalaman na sa mga desisyon ng Korte Suprema at ganoon din po doon sa paparating po na e-governance. So, hindi pa po ito natitesting, itong Section 28, kunyari lumampas ng 60 days, gumastos na ngayon yung... Meron na pong desisyon. Meron na pong desisyon ang Supreme So, Court. sa ngayon, disallowed. Pero ang COA, wala pa po. Ilalagay po natin ngayon sa Kaya nga, batas. kung wala ito, kaya sa ngayon, disallowed. Hindi pwede. Kung pagbabasihan po yung desisyon ng Supreme Court, What was the decision? Allowed? The Supreme Court allowed the expense of government in the hiring of private lawyer or 60 days. or sustained the 60 decision? days po eh. So even the 60 days is in that decision? Hindi ako familiar po sa decision na yan. Opo. So, okay.
Oo. Yun po, malinaw po yun eh. Malinaw po, Ginoong Pangulo, na halimbawa po, katulad po ng Pisan, di ba? Pisan, nag-hire po sila ng lawyer nila, lumagpas po, hindi po, ang nangyari ang tagal po, ano, hindi po nila maantay-antay yung approval ng COA. Ang sabi po, 60 days deemed approved na po yun. Pag lumagpas. Okay. Ngayon, kinaklaro natin dito. Opo. Sige po. How about sa international best practices? Meron ba tayong napulot doon na linalagay ngayon natin dito sa ating panukala? Ano pong tawag? Section 26. Ayun! Nako, ito po yung pinakamaganda na pinag-usapan po namin. Ako gusto ko po ito. Kasi maraming lugar na hindi napupuntahan ng COA. Nakalagay po dito sa Section 26. Institutionalizes COA Citizen Participating Audit Program. Ito po yung Deputized Citizen Participatory Office. Since 2016 pa po ito, ginagawa nyo na. Opo, nagde-deputize po sila. Opo, ng mga mga CPA po, no? Tawag po nila CPA, opo. Kaya po, ito po ay napakaganda sapagkat marami pong lugar dito sa ating bayan ang hindi po na pupuntahan, Ginoong Pangulo. So ito pong participation ng civil society organizations na natin ay linilimit natin sa remote and critical areas. Bakit hindi natin gawin as a general rule? Opo. Sama sila. Actually, Sama sila. general rule po siya. Opo. Well, ito pang ang pagkasulat natin ay located page 20 line 17 to 18 nakasulat dito. Yun. Monitoring of projects located in remote and critical areas. So, mukhang maganda itong idea na ito. Bakit din natin gawing partner ng COA ang CSO? For all, if you want. Opo, yun daw po, practice na po na raw nila, Ginoong Pangulo. Ito po yung ginagawa na raw po nila. Opo. So, balikan po natin itong 26. Ano natin? Opo. I-expand po natin. Opo. Opo. Hindi ba sa bidding ay required, sa public bidding, required ang mga observers from civil society rin? NGO? Ganon? So, pag ino-audit ba ng COA ang isang project, tinitignan ba nila how the public bidding was conducted? Kasali po ba yun? Do they also, and in the process, do they look for the participation of the CSO or NGO or PO? Wala yung... Ay, pwede pa natin ito. Okay po. Limited lang daw po ang binibigay. Sige. Opo, doon sa... Pero sa lahat po ng bidding nandun. Kayo? Ang COA. Opo, ang COA po nandun. Sa lahat po ng bidding na... Sige pa, so nakita naman natin yung, andun yung attempt sa section 26, hindi ano na natin? Mas broad na, ano na natin yung spirit nung anong panukala, nung section po, ayusin na po natin. Opo. Tapos Mr. President, bago ko ito malimutan, may mga concerns na riniraise yung mga private entities na it's either meron silang ano ba yun yung sa PPP? PPP. Because of the PPP, allowed ang private entities na parang meron siyang merger of activities or transactions with the government. Yun, meron silang isang section po rito, section 24, if I'm not mistaken, na yun po ang concern nila na ano bang klaseng audit authority ang gusto ma-exercise or pwedeng ma-exercise ng COA sa kanila under our bill, Mr. President? Opo. Ito po ay napakagandang tanong po ng ating pinunong minorya sapagkat
ito po ay napakarami na po talagang tumawag din po ng aking pansin dito sa usapin nito. Kaya ito din po ay nagkaroon din po kami ng napakahabang talakayan dito. Ngunit ako din po ay nasagot ng COA sapagkat una po nilang sinabi sa akin na meron daw po talaga na tinatawag na Republic Act 11966. Ito pong RA na to sa second paragraph, 66. section 31 ng PPP Code. PPP. Kung saan sinasabi po na ang mga PP projects awarded subject sa Government Audit Code or 2009 Revised Rules of Procedure ng COA and amendments thereto. Sa provision na ito, itinakda rin the COA in consultation and coordination with the PP codes shall adopt and promulgate the necessary framework and guidelines on accounting and auditing PP projects. Kaya dito po, sa ating Section 24, maliwanag naman po dito, ito ay patungkol sa limited jurisdiction ng COA. Sa mga private entities, kasama na rito ang public utilities. Meron po tayong mga pumasang batas na patungkol po dyan. Yung RA number 11659, ito po yung Public Service Act. Opo, na sinasabi din po na sinabi po ng korte na hindi naman to unconstitutional. So, sila po ay tatamaan po nung limited jurisdiction ng COA sa pag-audit po. Yun po ang aming pagkakaintindi, Ginoong Pinunong. Ang problema ko po, Mr. President, dito rin sa pagkasulat ng ating Section 24 na nasa page 19. Sa title ng section, Limited Jurisdiction over Private Entities. Pero pagbasahin mo yung body ng section, hindi mo naman makuha kung anong meaning ng limited jurisdiction. Kasi sinasabi rito, the Commission shall have authority to examine and audit the contracts, agreements, or dealings of private entities with the government, etc. So, the words used are examine and audit, which is the normal words, Mr. President. So, where is the limitation found, Mr. President? Ang ganda po ng naging talakayan dito sa amin. Napakaganda po kasi ng katanungan ng ating pinunong minorya. At alam niyo po, ito po kasing pinag-uusapan natin ngayon, ito po ay galing pa sa Presidential Decree number 1445. Patingin ng 1445. At ito po ay at ang amin pong napagdesisyonan, amin pong i-specify dito sa Section 24 na malinaw kung ano po yung dadaan sa audit. Ibig pong sabihin, kung ano lamang po yung dinapuan ng pera ng gobyerno, doon po sa PPP, doon lang po sila may karapatan na mag-audit. Kung saan lang po dumapo yung pera po ng gobyerno. Pero maliban po doon, wala po silang pwedeng silipin doon po patungkol doon sa private na kumpanya. Pero sa ngayon po ating sponsor na sa pagkakasulat ngayon, medyo Opo. hindi yan limited jurisdiction. Opo. Tama, okay, opo, sige opo. po. At least. Tinatanggap po ng ating So malalaman lang natin ito or kung kami ba ang ating mga kasama ba ay sasang-ayon sa amendment, kung marinig na namin kung paano natin mahuhuli yung konsepto ng Opo. limited jurisdiction. Opo. Sige Opo. po. Opo. So at least maganda po yan at malaking bagay na po yan na yung parang agam-agam nila, yung worry nila, concern na Opo. Natural po yung kanilang pag-aalala sapagkat sila po ay mga investor din po. Ano? Siyempre po, kailangan din natin alagaan yung mga investor. Pero wag po silang malumbay at wag po silang mag-alala. At lahat po ng pwedeng gawin ng COA patungkol lamang po sa pera ng gobyerno po. ngayon po, yung konsepto ng right sizing, nakaka-discuss lang natin, parang nasa bill din yun. Pero yung kahulugan ba ng right sizing na gamit natin sa panukalang ito,
kaparehas nung right sizing na sinabi po ng ating Senate President na dinipensahan niya yung kanyang panukala. Opo, alam niyo po, kung mapapansin niyo po, kasama po ako ng ating Ginoong Pangulo doon sa right sizing sapagkat naniniwala po tayo doon. Pero kanina po sa kanyang paliwanag, malinaw din po na sinabi niya, hindi po ibig sabihin nun na tayo po ay magbabawas o ano. Kung hindi, pipiliin po yung mga tao talaga na talagang sila po yung magpe-perform. Yung talaga pong may mga kakayahan. Yung tunay po na masasabi po natin na madi-deserve po nila kung magkano po yung natatanggap nilang sweldo mula po doon sa ahensya ng gobyerno. Kaya ako po ay nakasuporta po doon. At dito po, sa kasalukuyan, naririnig ko po ang aking lupon at kanila pong naisagutin ang inyo pong katanungan. Opo. Opo. Katunayan po, Ginoong Pangulo, lahat po ng aksyon ng COA na may kinalaman po sa organisasyon po nila, ito po ay dumadaan po sa DBM. Yun, Opo, ito po ay ina-approve ng DBM. Ang kanila pong tinatawag na revised plantilla. Opo. Wala po silang pagmamalabis po na ginawa patungkol po sa right size. Hindi natin binabago yon. Yung authority ng DBM na daanan ng kanilang ideya o proposal at magbigay ng approval ay nandito po sa ating panukala. I-retain natin yon. Opo. Opo. Kasi meron po akong, kunyari po nasa page 17, lines 5 to 7. 5 to 7. Yes, the commission proper may effect changes in the organization and functions of the commission as it may deem necessary in the exercise of its fiscal autonomy in order to carry out its constitutional mandate. Hindi po ba pwede itong ma-interpret? Kasi dun sa word na organization, pati function nga eh. Hindi ba pwedeng ma-interpret ito na pwede na nilang hindi hintayin ang desisyon ng DBM? At saka yung functions na ito, pwede ba nilang baguhin itong code na ginagawa natin, Mr. President? Okay. Okay. Ginoong Pangulo, ito pong provision ng 5 to 7. Line 5 to 7. Page 17. Apo. Opo. The commission proper may effect changes in the organization and function of the commission as it may deem necessary in the exercise of its fiscal autonomy in order to carry out its constitutional mandate. Opo, yun po ang kasagutan po nila. Nasa special provision daw po ito ng GAA. Hindi, paano nga to na paano interpretation po nito? That the commission, the COA can create additional positions and not need the DBM's approval because meron silang exercise of fiscal autonomy? Opo, basta That hindi is lang the- po sila lumalagpas sa budget. Basta nandun lang po sila sa budget. Paano sila nabigyan ng budget? In the first place, di ba kung kinocompute ang budget, PS, MOE, capital outlay, also. Pero lahat po yun, Ginoong Pangulo, dumadaan pa rin po sa DBM yun lahat. Opo, upon approval po ng DBM. So ang gusto natin sabihin, ito pong paragraph na ito ay nasa GAA at lumalabas yan year after year after year. Check mo. Special provision po, pwede po natin basahin. Sige po, titingnan na lang po natin. Basta, kasi ayaw natin ng ayaw Opo. natin ng
Doon po ba sa... sige, pakitingin na lang po yung... Opo. Doon po ba? Pati po ba sa special provision ay binanggit ang fiscal autonomy? Ito po. Tingnan natin. Opo. Aha. Page. Saan to? Page 11. Andito? Apa, hindi lang po. Minute suspension po. Standing any provision of law to the contrary and within the limits of appropriations in this act, the chairperson of the Commission on Audit, COA, is hereby authorized to formulate and implement the COA's organizational structure. B. Fix and determine the salaries, allowances, and other benefits of the COA personnel in accordance with the rates and levels authorized under RA number 6758 as amended and RA number 6686 as amended. And C. Create new positions, transfer an item, or make other adjustments in the personal services itemization whenever public interest so requires. Implementation of the foregoing shall be subject to compliance with organization, staffing, and position classification and compensation standards of the DBM. Scrap and build policy and submission to DBM of a resolution stating the changes in the organization and staffing in accordance with the foregoing standards and policy for proper documentation. Yun po, Ginoong Pangulo. Okay. Wala bang Tagalog yan? Pero alam niyo yung tanong ko po. Kung yung paragraph na yan, lines 5 to 7, Opo. ay nandun sa special provision, ang layo po nung binasa ninyo. Hindi naman yung paragraph na yan eh. So siguro ang sinasabi nila sa atin, kinompress yung at linagay. Pero delikado po kasi mag-compress tayo ng ilang ideas kasi when we re-expand the compressed sentence, pwedeng iba na ulit yung conclusion natin, iba na po. So, mukhang ang sagot sa tanong ko, hindi. Wala itong paragraph na lines 5 to 7 ay wala sa special provisions. Hindi Opo. po. Wala po. Maaari po natin kung gusto po niyo, at sa palagay po ng ating pinunong minorya at professor na i-adapt na lang po natin yung dati, ay mas maganda po yun. Hindi, ang aking point po, mag-ingat po tayo kasi sabi nga natin kanina na kino-concede ng COA na yung kanilang reorganization or any changes sa kanilang organization, lalo na sa pag-hire ng paggawa ng mga posisyon, ay kinakailangan ng approval ng DBM. Okay. Ingat lang ako dahil dyan sa paragraph na yan, mukhang pwede nating isantabi ang requirement na kailangan ng approval ng DBM. So, yan lang po. Kung pwede rin natin balikan ang yung last paragraph ng Section 16, Mr. President. Gawa niya ng paraan yan. But Mr. President, actually marami pang section dito na binimension nata ang fiscal autonomy ng COA. Pero kung pwede sa susunod na natin pag-usapan kung anong ang meaning ng fiscal autonomy, paulit-ulit na lumalabas dito sa auditing code na to. Kasi kailangan maintindihan po natin yun. Kasi meron din akong bill sa judiciary fiscal autonomy. Tama. Tapos ang CHR claims na meron silang fiscal autonomy. Na wala naman yung phrase na yun sa constitutional provisions concerning the CHR. So at this point, Mr. President, with the permission of our sponsor, if this representation can suspend his interpellation on this very important law. Alam kong very important ito, alam ko timely ito, alam ko nagmamadali tayo. We will extend our full cooperation, but unfortunately this is a code. Sa sheer length, kailangan ng talagang daanan natin ito. Pero mas importante sa importance niya . Kasi buong gobyerno subject to this code,
plus yung limited jurisdiction sa mga private entities na magdi-deal sa gobyerno, aabutin din sila ng code na ito. So ganun po kahalaga ito. Kaya sana maintindihan po ng ating mga resource persons na iti-testing natin yung mga ideas, yung mga new mga concepts, old concepts, i-testing natin kung relevant pa ba, applicable pa ba. Then kung yung mga new concepts, iti-testing din natin kung mag-work ba sa tunay na buhay. So that is the purpose of our interpellation. But we are the minority is supportive of this bill. Napapanahon na. If 1978 yung PD, 1987 yung Book 5 ng Admin Code, ano na po yun? I mean, 30 plus years na ang basis. Nagbago na mundo. Sige po. So, and of course, I know for a fact na very exposed ang ating mga auditors to their participation in international organizations and fora. And in fact, meron tayong mga auditors na hinahire ng UN. Tama? Tama. So, must be, ano na yun, parang, anong tawag mo nun? Parang, ano ba yun? Parang endorsement or ano ba yun? Patunay na po yun. Patunay or pagkilala sa galing at abilidad at reputasyon ng ating mga auditors. Okay? So, yun lang po yun. So, I hope they understand may konting delay but this is a necessary delay. I hope they understand. So, thank you, Mr. President, if I can suspend my